Naging madugo po yung laban sa round number 3 ng Norway Chess 2025. Dahil po sa mga naging resulta ng laban, nagbali-baligtad po yung standing bigla. Grabe. Anyway, ang laban po na popokusan natin ngayon ay laban ni world number 1 na si Magnus Carlsen at ang Chinese number 1 na si Grandmaster Wei Yi. Okay, mabilis po natin pasadahan yung kanilang classical event. So, D4 po ang tinira dyan. As you can see, naging katalan po yan. Ang lupit ni Wei, pinasok niya po yung katalan ni Magnus, oh. Oh, kinapture po yung si ay mga linya po lahat yan. A6, pwede mag B5, kaya nag A4, bishop D7, tapos ilalagay lang yung bishop sa C6. Para pag gumalaw yung knight, mapalit ito. Tapos ilalabas yung kabayo later on. So, kadalasan po equal lang po yan eh. Ayan yung mga typical po na tira yan. Oh. Sa lahat po yan, linya pa rin. Oh. Dito lang ako medyo na-weirdohan, Queen D1. Pero it turns out still align. Ang goal po niyan, pwede po siyang pumunta dito. Nag-H6 naman po yan, kinapture ni Magnus, binawi ng Reyna, and then Knight C3 develop hitting the bishop na kinapture ng bishop. Yun po talaga yun eh. Kaya nilalagay yung bishop doon, iti-takes agad. Ngayon, pagka-takes, ano nangyari yan? Equal po yan, pero si Magnus mamaya may play dito, may mga ganun idea. So ang ginawa po dito ni Wei, nag-knight sa A5. Wow, ini-stop niya po yung push, pine-prevent yung queen B3, tinitigilan niya din ata yung push ng pondon. Anyway, Magnus naman nag-knight sa may E4, na kinapture po yung bishop, binawi po ng king, and then rook FD8. At ito po, nangyari na ito before. At ang tinira, Rook B1. Pero Magnus Carlsen may ibang plano. Siya po kasi ay nag-Queen B1 instead. Yan po yung novelty. Novelty po yan. So, ang nangyari po dyan, nag-Rook C8. Ayan, no? Kasi depensado naman po yung B7 na tinirahan po ng Rook D1. Bakit? Ito kasi plano niyan. Ayaw niyang buksan basta-basta. Or kung mabuksan man, andito na yung tore. Anyway, nag-C5 pa rin. And then, Queen B6 hitting the knight. Nakinapture lang yung D4 at talaga magtataka ka dyan, sir. Bakit? Libre po kasi to na depensahan eh. Anong mangyayari? May rook d5. Yun naman pala, may bawi. Kaya hindi po tinik si Magnus yan. Ang ginawa po is kinapture niya lang po yung pawn and then nag-rook d5 pa rin. Ito pong si Wei na sinagot ng rook lang sa may c1. Since umangat yung tore, walang depensa to, tinatry ni Magnus makuha yung open file. So nag-queen d8 yan, hinamon yung Reyna na tumakbo, of course, Magnus. Sabi niya, mukhang mas malakas queen ko ah. Hindi makagalaw kabayo dahil may pressure doon, umiwas lang. Nag-rook c7 naman yan, na tinirahan ng rook c3. Blunder or hindi daw ganun kaganda. Ipakita ko lang po anong sabi ng engine. According sa engine, rook lang daw po dito sa may b1. O, tapos saka mo daw kainin to. Tapos later on, i-maneuver mo yung kabayo, ilipat mo dito, todo pressure na to. Yun ang plano ng engine. Pero ang tinira nga ni Magnus, rook c3, na sinagot ng rook takes c3, queen takes c3, and then nag-rook d6. Maganda yung rook d6 na idea, umatras lang. Tingin ko po, pwedeng pumunta dito at halos equal ang magiging dating niyan. Anyway, nag-rook b1, hitting the pawn para pag gumanong ka, libre yung pawn mo. Then nag-f6 muna yan. Pagka F6 pumunta doon, yung kabayo nilapitan or inatake ng Reyna. O yan, double attack ha. Ayan o. Di ba? Napak Queen C2 para depensahan. Double depend. Kung may double attack ka, may double depend ako. Anyway, sinagot po yan ng King F7 and then nag-H4 lang si Magnus. Queen C6 na palit. Ayun na endgame man. At yung endgame na po ito ay equal daw. Kaso, ang problema ni Wei, nasa move 32 pa lang. Tingnan niyo yung oras si Wei. 5 minutes na lang. Maulit kaya ang ginawa ni Magnus kay Gukesh? Aba, tingnan natin. Tumira po yan ng H5 defending the knight. Nag-rook lang sa C4 hitting the pawn on A4 na tinirahan lang ng king move. Wow! Wow! Kining mo ba lang? Nakakapagtaka yan. Libre yung pawn, pinakain lang. Pero alam nyo bang hindi po tinix yan? Bago ko ipakita yung tinira, ano bang mangyayari pagka takes? Actually, taking is the best move. Kaso, time pressure si Wei, ayaw niyang mapunta sa magulong linya na rook b6. Anong meron dyan? Ito pong threat niyan. Pupunta yan dito, papasok.
manggugulo sa loob yung tore. Lamang ka ng 2 pawn sa queenside pero yung pasok ng tore yung nakakatakot. Yun po yung nakakatakot dyan. Anyway, ibalik po natin. Ang ginawa is nag-king move eh. Para saan? Sige, pumunta ka dito. Dito lang siguro. Baka, at least makakadikit yung ano dito, walang rook b6. Tama ba? Tingin ko yan yung plano eh. Anyway, ang ginawa is nag-knight sa may g6. Hindi pa kasi pwede talaga yung rook b6 hanggat nandito yung tore dahil may rook c6 pala. Anyway, kaya nag-knight lang, hitting the pawn, not dinipensa ng king. Nag-g4 lang, mali pa nga daw yung g4. Ano ba tamang tira? Knight d3, maneuver dito. Pero si Magnus nag-g4, pagka g4, in e5, nag-check ulit sa g6, lumapit yung king sa e6, kinapture, pawn takes, and then nag-rook b6, pagka rook b6, rook c6. Ayan yun eh. Habang nandito yung tore, lagi may harang dyan eh. Kaya gusto niya kainin na yan eh. Para lumayo yung tore, ma-out of place. Anyway, ang ginawa is nag-rook b2 and then bumalik. Nagdepensa si Magnus. Nagpipilit kasi segundo na lang or 1 minuto. Kasi less than 2 minutes na lang si Wei Yi, move 41. Ang increment dito 10 seconds na lang, no? 10 seconds. Kasi move 41 na, may dagdag na 10 seconds per move yan. So nag-knight b3 and then nag-knight lang po sa may h4. Nag-knight c4, hitting the pawn, nag-knight lang po sa may f5, hitting the pawn ng g7, nakinain lang ni Wei Yi yung pawn sa may a4. Ngayon, pag pinalit mo yan, tapos saka ako sure dito, naku, mahirapan po ang white kasi outside pass pawn dito eh. Kaya ang ginawa niyan, nag-rook lang doon, hitting the knight, na dinepensa ng b6, and then nag-rook naman sa may d2, para saan? Dito siya papasok, kaya tinirahan ng knight e4 to defend the d6, na kinapture yung pawn, nilapitan. Pumasok yung tore, chumek. Ayun, pagka-check doon, chumek, check, 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 nauwi sa tabla. Ngayon, ano ba masasabi ng engine? This is definitely equal according sa engine. Pwedeng magpilit pareho, kaso ang problema ni Wei Yi, si Magnus kalaban niya, lamang sa oras si Magnus. Kung medyo malaki-laki yung time increment nito, baka pwedeng magpilit, pero ako, Magnus kalaban mo, equal yung position. Tapos may matindi kasing counter po ito eh, yung dito eh. Tapos babagsak yan eh. Oh, pwede din dito, ganun kakainin. Tapos baka mapabagsak. Example, mahirap eh. Mahirap, hindi ganun kadali. Kaya, Wei Yi, tinabla niya na lang. Ngayon, napunta sila sa Armageddon. Anong nangyari sa Armageddon? Ito po ang nangyari sa Armageddon. So, puti ulit si Magnus. 10 minutes siya. 7 minutes lang si Wei Yi. Tabla lang kailangan ni Wei Yi. Nag-D4 si Magnus. Knight F6, Bishop F4. London ang tinira. So, nag-G6 lang po yan. Knight C3. Aba, ito yung pinantalo niya kay Gukesh. Di ba? Ubus si Gukesh dito. Sabi niya, parehong batang player o parehong pambatang approach. Yung nanggugulo sa opening. Anyway, nag-D5 po yan, E3, Bishop G7, H4, agresibo na sinagot ng H5, Knight F3 develop, nag-casting lang, and then Knight E5 immediately. Oh, napaaga ata yun. Usually, ilalabas po muna to eh. Pero tingin ko, ang mga plano niyan, mga ganito siguro. Anyway, tingnan natin, nag-C5. Kasi kung sakaling mag-F3, at least, bukas yung gitna. Pagka C5, nag-queen dito, mag-queen side castling, nag-bishop F4, and then F3 na nga, ayan na. So, kinapture lang po yung D4, binawi po yan. And then, nag-knight C6, mabilis tumira si Wei Yi. So, 7 minutes si Wei Yi nag-start eh. 10 minutes si Magnus, oh. So 30 seconds lang nagamit ni Wei Yi, kay Magnus almost a minute na. Ang ginawa po niyan, Bishop B5 na kinapture yung E5, binawi ng pawn, tapos tinirahan lang ng Knight D7. Binibigay lang po ito, pero tabla lang kasi kailangan niya eh. Ano mo mangyayari pag tinix mo yan? Either way, kahit Queen or Knight, kakainin ito. At magkakapalit-palit yung piyesa. Kaya ang ginawa ni Magnus, kinapture niya yung kabayo. Pagkatig sa kakabayo, binawi ng Reyna, and then nagkaslong lang. Teka lang, coach. Libre Bakit hindi tinikman? Mahihirapan. Kasi kahit naman po na ka dyan, yung king mo hindi yan safe eh. Dahil titira ka ng ganito. Tapos susundin ka na ganun. Susundin ka na ganun. May pressure pa doon. Tapos may ganun. Kaya hindi yan tinik si Magnus, kinaslingan niya lang. Pagkakasing rook FC8, ayun no, talagang hindi dinidepensa ha. Talagang hindi dinidepensahan. At sabi ni Magnus, ayaw mo depensa yan, sir. Kainin ko na yan. At pagka-takes ni Magnus, eto, nasupresa si Magnus sa napakagandang brilliant sacrifice ni Wei Yi. Eto po yung tumataking-ting na rook takes C3 lang. Magugulat ka sa rook takes C3 na yan.
Grabe yan. Anong meron? Anong meron? Unahin po natin na kainin po yan. Anong mangyayari pagka takes Queen A4? Ang saya-saya, sabi ni Wei. Kasi atakado yung bishop niya. Tapos may threat pang mati dito, sir. May threat pang check doon. Paano mo didepensahan? Grabe. Kaya hindi pala pwedeng kainin yan. Example, depensahan natin ng ganito. Ayan, depensado ng sabay, di ba? Queen A3 check. At pagkapunta mo dito, Rook C8 with the intention of simple Rook C6. Boom. Boom, panis. Kasi magpunta ka dito, kainin lang C3. Eto naman ang intensyon. At ayun. Ayun. Aray ko po. Nako. Nakita ni Magnus yun. Delikading pag ganun. Kaya ang ginawa niya, kinapture niya yung Reyna. Which is, teka, mukhang maganda din yan Kasi pagkakain sa Reyna, pagkabawi mo doon, kainin natin yung Torre. Lamang yun pag ganun. Kaso, may intermediate move na Rook takes C2 check. At mapipilitan ka mag-king move. And then, saka po siya nag-Rook takes G2, another discovery check. Ngayon, pag gumalo, kakainin yung Reyna mo. Kaya ang ginawa niya ni Magnus, Queen takes F5, Pawn takes F5. At ang ending, pawn up si Wei. Tama, bibilyan ko. 6 versus 5. 1 pawn up si Wei. At pagdating sa oras, lamang pa rin si Magnus. Pero 5 minutes pa siya. Ang ginawa is nag-rook sa may E2 or sa may D7, hitting those pawns na dinipensahan ng hindi. Ang ibig sabihin, hindi dinipensahan, nag-rook C8 lang. No? Sabi niya, dalawa, sa'yo na yan. Pumili ka na dyan. Basta ako, ang plano ko, papasukin kita dito sa may second rank at mananalasa yung dalawang tore. Ang ginawa ni Magnus, nag-rook takes E7. Anong intensyon? Sige, mag-rook ka dito, saka ko kakainin yung B7, depensado yung B2. Kaya ang ginawa niyan, nag-rook C4 lang muna. Alam niyo kung anong idea? Bakit nag-rook C4 muna? Pangmalupitan. Kasi, in case man na umalis ka, let's say pumunta ka dito, saka siya dito pupunta. Ngayon, pagka-takes mo dito, walang depensa yung pawn. Walang depensa. Kaya napilitan yan, Bishop C1. So, ibig sabihin, pwedeng kainin ito, kahit makain ito, may depensa Di ba? Hindi maka-rook C2 agad-agad. Kaya ang ginawa ni Wei, nag-B5 muna. Pagka B5, nag-rook lang sa may D1. Aatake na si Magnus na tinirahan lang ng rook takes H4. Bahala kang pumasok dyan. At pumasok na nga po yung Torre with a check, umangat at kinapture yung F7, which is mali pa daw. Ibalik ko lang po, ang tamang tira daw, rook D1, bumalik ka, pero kahit yon tabla. Kaya Magnus, kailangan niyang guluhin. Rook takes F7. Kaso, mali yan. Dahil may Rook H1, kaya pinababalik yung Torre. Dahil sa Rook H1 kasi, mapipin ng gusto. So, pagka Rook H1, kumapture sa F5 na tuluyan na talagang nagkamali. Kasi pagkatira po ng king move lang, matindi yung king move lang, kining move lang, tumakbo yung Torre, and then after this move, wali. Mahirap depensahan. Kasi pwede mong depensahan po yan ng Rook C1. Pero alam nyo ang problema ng Rook C1, misay. Ito mangyayari pag nag-Rook C1 ka, sacrifice, takes, capture, boom, panis. Grabe ganun, Ubush! Ayan, isang pyesa may paspong pa dito. Naku, hindi pwedeng gumanon. Kaya Magnus nag-check na lang, tumakbo yung king, and then A4 binigay yung kanyang bishop, at dahil doon completely winning si Wei with 2 minutes on the clock. 5 minutes si Magnus, nag-king move lang yan, bishop takes lang sa may E5, chumek, umangat yung king or umilalim. Syempre tumakbo yung Torre para depensahan yan, and then pawn takes A4 lang, intending to do a checkmate. Ang ganda ng lapag ng bishop, mga sir, hindi makacheck doon. Kaya ang ginawa niya, nag-king move. After king move, rook lang sa may C4 at tuluyan ng naparesign ito pong si Magnus. Bakit po siya nag-resign? Kasi bukod sa completely winning na ito, kahit bumalik ka,
tabla is enough to win the match. Diba? Kahit di na pilitin eh. Pero winning na winning yan. Example, pagka King A3, Rook C4, ang pinaka-way para ipanalo po yan kung bumalik, Rook C2 na. Mamatiin mo na. Ngayon, kung dumipensa po ng ganito, dagdagan mo ng Bishop takes lang. Aba, dagdag ba yun? Hindi dagdag yun. Anong mangyayari pagka takes? Kain yun. Ayun. Kain muna natin to. So, yun po ang nangyari. Magnus, medyo kakaibang Norway chess ang kanyang nararanasan kasi nung nakaraan halos perfect po yung Armageddon match niya. Ang dami niyang tabla sa classical pero puro panalo sa Armageddon. In this case, tinalo po siya ni Hikaru and then tinalo po siya ni Wei. Wala pa po siyang panalo sa Armageddon after 3 rounds. Ngayon, anong nangyari sa ibang bakbakan? Mabilis lang po nating tingnan ang bawat laro kasi matindi ang mga pangyayari dahil si Hikaru Nakamura na leading sa torneo, binalagbag ni Gukesh na kung saan walang panalo. First time nanalo ni Gukesh. Ayan po ang nangyari. Tapos, si Fabiano Caruana na tinalo ni Hikaru nung early rounds, round 1, tinalo si Arjun Erigaisi na leading din sa torneo. Ang leading kasi first place si Hikaru at Arjun Erigaisi. Pero sa pagkakataong ito, ayun magpo-promote, nakahang yung Yoka Baby. At dahil doon, abay, wala, naparesign. Ano mangyayari pag tinulak? Gusto ko na malaman. No? Rook takes B7, ano mangyayari dyan? Kain lang nga. Ay, hindi pala pwede kainin. Papunta pala doon. Aray ko po. Anyway, winning na yan. Kasi may po-promote pa tapos madidipensaan naman. Kaya, nag-resign na yan. At ito po ang standing. Nagbago ng todo. Nagbago ang standing. Biglang leading na si Fabi. After losing round number 1, kay Hikaru, nanalo ng 2 sunod. So, 6 points siya kasi bawat panalo 3 points. And then si Magnus, na may isang panalo, 2 tabla, 5 points lang. Bakit? Kasi puro talo yung Armageddon. Ang panalo kasi 3 points. Tapos, pag natalo ka sa Arma, 1 point lang yun. So, 3 plus 1 plus 1 equals 5. Galing ko sa math, no? And Hikaru, ayun, 4.5. Arjun, 4.5. Gukesh 3. At nangungulelat pa si Wei na kung saan may 2 tabla, 1 talo. Ayun, ang nangyari sa kanya. Anyway, grabe ang nangyayaring bakbakan dito. Ang gulo-gulo. Nag-iiba-iba yung standing. Pero mahaba pa po yung labanan kasi 10 rounds po ito eh. So, nakakatatlo pa lang tayo and hindi pa rin natin masabi kung sino ang magcha-champion dyan. Pero ako, kutob ko, alam niyo kung sino? Malamang. Malamang si Magnus ang kadalasan eh. Abangan na lang natin yung mga susunod na video hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.